Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So yun po mga kabiyaya, mga ka-DDS, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel. Ito, may panibago na naman tayo, susupal pa rin ngayong araw na to. Dahil si Trillanes ay nananawagan na mag-resign na itong si BP sa... Ay nako Trillanes, walang kadala-dala. Wala kang kadala-dala, Trillanes ha. Thrilling ha. Ano kaya napapala nito, no? Ano kaya napapala nito sa kakaganito niya? Ano to? Para ma-expose ka lang sa tao, ganun ba? Bagay, sikat talaga ang Duterte. Lagi na pag-uusapan sa social media at sa media. Kaya, lagi nyo rin tinatopic. Lagi nyong pinag-iinitan. So, syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. At syempre, J. Guevara nga po pala isang defender at reactor ng mga viral issue ng mga nagaganap dito sa Pilipinas. At may galang shoutout nga pala dyan sa mga hero abroad natin na nagpupursigi na magtrabaho sa ibang bansa para sa kanilang mga pamilya. Ingat po kayo lang dyan lagi at God bless. At doon sa mga senior citizen natin na pinakamamahal natin dyan, na mga sumusuporta sa atin, no? Lalong-lalo na sa mga DDS vlogger. Kaya mega love shoutout sa inyo at mega love shoutout din kila Mami Teresa Arong, Mami Rena Baher, Ma'am Cathy, and kay Boy Bicol, kay Sir Boy Bicol. Natatawa talaga ako. Madami naman kasi pwedeng i-alias, ma'am, ba't Boy Bicol pa? At syempre dyan, kila Ma'am Alex G, kay Ma'am Harot, kay Ma'am Lodi, yan kala Abelino, at sa iba pa dyan, yan kala syempre sa Banateros Brothers, yan kala Banat Bay, Boss Dada, Coach Oli. Balita ko, Coach Oli, may nagpunta daw sa live mo na familiar sa akin na. Mahirap na ba kitaan dun sa community mo at dumadapo ka na ngayon dito sa amin? Okay, eto. Sabi ni Trillanes to BP Sara, mag-resign na. Ano naman ba kabaliwan to, Trilliling? Ang kabaliwan tong pinagsasabi mo na naman. Wala naman bumagawa. Pag wala kang magawa, magtutulog ka, ha? Hindi yung mga Duterte na lang lagi pinag-iinitan mo. Kita na sino ka ba para magpa-resign? Ikaw ba lahat? No, sa pamilya mo ba lahat ng galing ang boto ni BP Sara? Para may karapatan ka magpa-resign. Talaga itong hinayupak na ito. Hinigigil mo ako eh. So eto, panoorin natin. A proper time, doon mapupunta yan. And but I don't think that time is now or any time in the near future. Bakit? Mas magiging problema para sa Pangulo kung sibakin niya si Duterte ngayon? I believe makikita mo ma-analyze mo yung magiging tendencies ni President Marcos. Wow, tendencies. Hindi siya nag-i-initiate ng gera eh. Wow. Di ba? Ginigera siya pero hindi siya nag-i-initiate ng gera. I believe ang kanyang calculation. Ano to, Trillanes? Todo sip-sip ka na ngayon? Isa ka rin sa mga galit na galit sa mga Marcos, ha? Ha? Tapos ngayon, todo sip-sip ka na? Ano nangyari, Trillanes? Para magamit mo si Marcos sa darating na eleksyon, ganun ba? Naku po.
Nako po, Trillanes, tigil-tigilan mo na kami. Matagal ka na namin kilala. Isa kang bukas na libro. Alam na namin ang baho mo. Na ang baho mo talaga. Ito, wala ka ba ibang makita dyan kundi puro Duterte? Tanong lang. Kung talaga para sa bayan yung pinaglalaban mo, wala ka na bang makita? Wala ka na bang pwedeng Ba't tayo mo sitayin yung mga nakatagong kaso ni Risa Ontiveros? Kung meron man kung meron man. Disclaimer. Kung meron man na kaso na tinatago si Risa Ontiveros. So, bakit yung kay Franz Castro? Ba't tayo mong silipin? Bakit yung 20 kilos na bigas? Bakit hindi mo pa rin, ba't tayo mong hanapin? Ang hirap kasi sa Trillanes ito hirap sa mga politiko kapag gusto nilang magpa-impress or publicity sa mga tao, ginagamit po nila ang Duterte. Yan po talaga ang totoo. Ginagamit nila ang mga Duterte para mapag-usapan sila. Katulad ngayon, pinag-uusapan natin sila ngayon. Dahil naman tanga, bagay ako, reaction Tanga din ako, no? Kasi kapag hindi natin to sinupalpal tong mga ganito, mamimihasa to kailangan natin to i-correct kasi kadalasan may mga tao, may mga viewers na mahilig magpapaniwala sa mga nanonood, sa mga napapanood nila. Kaya kailangan talaga ng tigapayo, tigasupalpal at tigatama ng mga mali nitong mga ulupong ng mga anti-Duterte na to. Sorry kung nasasabihan kita ng ulo pong trililing Sorry sa mga words na ganyan. Pero totoo naman Hindi pa tama yung panahon. Lalo na may upcoming elections. Siguro, kung meron man balasahan, mangyari yun after the elections. Okay. Yan kung walang lalabas na warrant ang ICC kasi game changer yun Everything that the Dutertes and their supporters have been saying against the president and the family. Sa tingin ko ganun nga yung kanyang political calculation dito na it is better for the interest of his administration na nandiyan si Sara Duterte sa kanyang kabinete, particularly as DepEd Secretary. And ito, alam niyo, nakikita ko dito kala Trillanes, kala Risa, sa Makabayan Block, sino pa yung mga tutol sa Duterte? Yan kay Martin, kay Tamba. Alam niyo, napapansin ko dyan sa mga yan, wala silang pinagkaiba sa mga vlogger na katulad nila Nino Barsaga. Totoo. Wala silang pinagkaiba kala Nino Barsaga. Ano niyo, parang sila parang may talagang may tiga-utos na para, oy, ikaw, ganito gawin mo ngayon. Ito ang tutukan mo ng mission mo. Wow! Gusto ang baho mo. At some point kasi incompetent naman siya, wala naman siyang ginagawang reforma sa education system, so palala ng palala, palaki ng palaki problema. At some point, dadali niya yung bagahe na yan. Kung ako nga kay Sara, bago pa siya tanggalin for incompetence, which is bound to happen, unahan niya na kung ano man ang reason na gagawin niya as an excuse para mag-resign na siya as DepEd Secretary. Pero nga, hindi naman nag-a-analyze itong mga ito kasi yung kanilang political career, yung kanilang political victories na na-attain, ay dala lang naman ito nung myth na na-create nung tatay niya. Wow! Through dun sa kanilang death squad mentalities. Kumbaga yung climate of fear, practically na-hypnotize nila yung kanilang base na kumalat nung panahon ni Duterte as president. So yan lang naman, nadadala lang naman sila nung wave na yon.
Kaya kita mo, si Baste, kahit kung siguro uupuan mo yan, interviewin mo ng ganito, baka ano lang yan eh, matulala lang yan. No? Oo, matulala daw si Baste. Sige nga, mag-interviewan nga kayong dalawa. Mag-ano nga kayo? Mag-battle nga kayo ni Baste. O kahit suntukan, no? Hindi, wag doon. Wag. Oo. Magdiskusyonan nga kayo ni Baste sa ganyan sa podcast o ano mong tawag niya sa akin. O sige, tayong dalawa. Basta more on Tagalog lang, ha? Sige nga. Thrilling. Ito, yabang nito. Kala mo may tira. Tigil-tigil ka nga. Nagsimula pa daw sa tatay niya. Natatama ka. Dahil nung simula nung tatay niya, kontrabida ka na. Alam mo sasabihin niya, si Pulong, ano rin naman, paniniga lang naman, pambubuli din lang yung alam nun. Ito si Sara, nakita nyo, in the brief moments na ini-interview siya, talagang parang, sabihin na natin. Alam ko na ngayon kung sino idol ni Mike Abe. Ganito mga salaysay ni Mike Abe. Hindi nyo nalata? Parehas na parehas, di ba? Ganito mga pagsalita ka sa mga Duterte ng ganyan, kala mo kung sino ka. Walang niya, isa ka lang dakilang sundalo. Ewan ko ba, ba't may naging sundalo to? No? Wala rin sa wisyo tong tao na to eh. Hindi natin alam kung ano talaga gusto eh. Kung si Risa Ontiveros, Franz Castro, crush nila si Pastor Apollo Kibuloy at si Tatay Digong, ikaw baka gusto mo si Sara Duterte, ha? Sabihin mo lang. O baka talagang inis na inis ka kala Pulong at Baste dahil hindi ka makaporma sa atin nila. Sino mas matanda kay Pulong at saka kay BP Sara? Hindi ko alam eh. Maangas lang daw si Pulong. Maangas lang si Pulong, so nasisindak ka naman. Nagpapasindak ka pala eh. Kasalanan mo yan. Mild about it mahina. Remember, since mga Dutertes yan, all options on the table yan. Meaning, mahina ang mga Duterte. Kung mahina ang mga Duterte, para saan yung pinagsasabi mo yan? Para saan yung pinagsasabi mo dyan? Sumagot ka. Gigil mo ako eh. Mahina pala mga Duterte, kaya todo pala kayo paninira sa kanila. Mahina pala mga Duterte, kaya pala todo kayo sira sa kanila. Mahina, amoy ako. Pasit Canton, charot. Kaya pala kabado kayo diyan lahat ng mga anti-Duterte kasi mahina ang Duterte, no? Kaya pala lagi kayong pa-interview para siraan ng mga Duterte kasi mahina ang mga Duterte. Kaya pala trililing walang moral barriers or obstacles to stop them from achieving their goal of installing Sara Duterte as president. Wow. Pwede. So, what do I mean by that? Meaning all of... Alam niyo kasi nakayang-kayang manalo ni BP Sara sa darating na halalan sa 2028. Kaya ngayon pa lang na 2024 at 4 years pa ang aantayin bago ulit mapalitan ng presidente natin pag hindi napatupad yung tchatcha na yan. Or yung kung ano pa yung tawag doon. Ano? Kaya ngayon tinatrabaho nyo na sila. Dahil kinakabahan na kayo eh. Pustahan tayo kung hindi ka kinakabahan. No? Ba't ka nagdadaldal dyan ngayon? Para saan yan? Di ba? Para bulagin yung mga tao. Para bulagin at para maisip ng mga tao na ang mga Duterte ay masama talaga. Yan naman yung papel nyo, di ba? Na magmukhang masama ang mga Duterte sa mga Pilipino. Naku. Kung ganyan lang ng ganyan at paulit-ulit lang din naman
yung paninira nyo, waipik yan. Minsan i-upgrade nyo yan, ha? I-upgrade nyo. Hindi yung puro ganyan na paulit-ulit na lang yan. Sinabi na nung isa yan, sinabi pa nung isa, sinabi mo pa. Pare-parehas lang kayong mga tanga. Dahil totoo, real talk. Kung at mapanood mo to, wala ko pakialam sa'yo. Alam ko, mayaman ka, mahirap lang ako. Pero karapatan mo to sabihin sa'yo na tanga ka. Whether impeachment man yan, withdrawal of support, people power, assassination even, kumbaga lahat ng pwedeng gagawin ng mga Dutertes. Hindi mo sasabihin na hindi, hanggang impeachment lang yan sila kasi meron silang moral compass that will prevent them from doing the extreme options. No, walang moral compass itong mga ito. Yun nga po. Sabi niya walang moral compass, no? Pero why would they go to that extent? To all those options that you mentioned? Ano yung pinaka-goal nila to seize power? To protect themselves from the ICC? Or sa tingin niyo, there's something else that's driving this? Bobo rin to nag-i-interview na. Yung ICC kasi parang survival yan. So that's the primary reason to save themselves. Tapos, pero meron din yung talagang addiction to power. Ako naniniwala ko itong pamilya. Addiction to power. Sino ba ang naghahangad ng kapangyarihan sa gobyerno, di ba ikaw? Tapos Duterte sasabihan mo na addiction to power. Eh noon pa man kontra ka na sa kanila. Noon pa man hinahangad mo yung mga narating ng mga Duterte, lalong-lalo na si Tatay Digong at BP Sara, di ba? So ngayon sasabihin mo na addiction to power. Addiction to power mukha mo. Addiction to power ikaw nga yung gumagawa nun. Bakit yung ginagawa mo? Para saan yan? 'Di ba? Para ka magkaroon ka ng kapangyarihan sa gobyerno. Huwag mo kaming gawin tanga, ha? Isa ang bukas na libro. Kilala namin ikaw. Kilala ka namin. You eating manner. Ito, addicted ito sa power. Hindi lang sa drugs, no? Ano yan sila? They grew up in an environment na talagang sila yung in total control of everything. Lahat ng gusto nila binibigay, lahat ng kailangan nila basta nangyayari, no? Ay binibigay din sa kanila. Kaya yan yung kinasanayan nila. Ngayon na wala sila sa poder, nawiwindang sila Yung parang it's a new experience for them. Kaya they crave for it. They long for that time na nasa poder sila and in control of everything. Kung totoo man yung pinagsasabi mo, Trillanes, bakit hindi ka umubra kay Tatay Digong noon? Bakit hindi ka pinaniwalaan ng mga tao noon? Kung totoo man yung mga pinagsasabi mo. Biruin mo, ilang taong ka ng kontra sa Duterte, wala ka pa rin magawa. Nakakaawa ka naman. Biruin mo, ilang taong ka na nagdadakdak dyan, nagpapakatanga dyan sa social media, nagpapakatanga dyan sa media, tapos hanggang ngayon talunan ka pa rin. Nakakaawa ka naman. Biruin mo, hanggang ngayon, puro ka pa rin paninira sa mga Duterte. Asan ba mga Duterte? Alalanin mo, si VP Sara na ang Vice President. Soon to be Presidente. Tapos ikaw, asan ka? Nagpapakatanga ka sa mga interview mo? So shit, shit, it. Ito pala, sir, yung pinalutang din, I think it was Attorney Salvador Panelo who floated this idea. Sa 2028, maganda raw ang tumakbo sa pagkapangulo, Sara Duterte, pagka-vice presidente, si Rodrigo Duterte. Parang speaking of sa mga sinabi ni Sir Panelo, unang-una, karapatan niya yun, tao din siya. Isa rin siya sa mga butante dito sa Pilipinas. Ngayon, bakit ang nangyayari kasi, bakit kinukontra nyo yung mga sinasabi ni Sir Panelo, hindi ko alam kung attorney siya, ni Panelo, yun ang gusto ng tao, katulad ko, sinasabi ko,
na gusto kong maging presidente si BP Sara. So pakialam nyo. Ngayon kung ayaw nyo, huwag kayong magdadakdak dito sa social media or sa media. Patunayan nyo, hanggang ngayon kasi ilang taong ka nang ganyan, wala ka pa rin naman napapatunayan eh. Yung 51 billion ni Pulong Duterte hanggang ngayon nga pa rin. Yung confidential fund ni BP Sara, naging tanga lang kayo dun. Tutusin, hindi naman mga Duterte nagpapakatanga, nagpapakitang nagmumukha kayong tanga, kundi yung sarili nyo mismo. Dahil kayo mismo nagpatunay na isa kayong dakilang letter T dito sa Pilipinas. At yan ang totoo. Kahit sino tanungin natin dito ng mga Pilipino, mga kababayan natin, kung sino yung mga letter T na mga politiko, isa kayo sa maituturo nila. Kaya wag kami wag kami. Pero sa Davao, parang uulitin lang dito sa national stage. Dapat bang seryosohin to? Hindi na siguro, no? Hindi na aabot si Duterte ng 2020. Maaaring umabot siya, but baka na yan, hindi na daw aabot. Hindi ko alam kung sino yung wagay, si BP Sara pala, no? Hindi na daw aabot si BP Sara sa 2028 dahil nga ito ay pinagre-resign na nila. Alam nyo, minsan napapansin ko dito sa mga anti-Duterte na to, no? Lagi silang may binibitawang isang salita na yung isang salita na yun, hindi yung nagpapahiya sa kanila. Ilang beses na nangyari yan, di ba? Hindi na ganyang kondisyon, no? Physically, may limitations na yan. Kasi wala namang disiplina sa katawan niya rin si Duterte, no? So, kung ang age niya ngayon let's say 79, 80. Okay, get. Si Tatay Digong yung sinasabihan niya. So, double meaning po yung sinabi ni Trillanes na hindi naaabot sa 2028. Naku po, delikado ka dyan, Trillanes. Trillanes, bago ka sana magsalita ng ganyan, sana isipin mo rin na may tatay, may magulang ka din, ha? Ay kasi, doon, yung ibig mo sabihin doon, double meaning yun. Nakatulad mo lang na isang tanga ang hindi makakaintindi nun. Sabihin mo, baka hindi na umabot sa 2028 si Tatay Digong, baka mas mauna ka pa. O sige, nandun na tayo sa point na may edad at may karamdaman pa or may edad na si Tatay Duterte, si Tatay Digong. Pero biruin mo kung sakali man, kasi lahat naman din tayo mapupunta naman dun sa ganun, no? Hindi natin alam ang buhay natin, bukas sa makalawa, baka mauna ka na, Trillanes, o baka sumunod ka na, o baka mas mauna ka pa sa mga pinapanalangin mong mawala na dito sa mundo. Pero lahat naman tayo mapupunta dun Una-unahan lang yan. Pag medyo bad trip na sa'yo si Lods, medyo papaunahin ka na niya. Kaya may pagkakataon pa, Trillanes, para magbago. Hindi habang panahon, nagiging tanga ang mga tao. Hindi habang panahon, may mga tangang naniniwala sa'yo, tandaan mo yan. Totoo, ilan na nga lang yan. Alagaan mo na. Alagaan mo yung mga yan. Dahil yung ilan na lang yan na naniniwala sa'yo, pag nawala pa yan, wala na. Wala ng pag-asa. Bubo talaga. He's an old 80-year-old, no? Hindi yan yung mga kagaya nila Enrile, for example, na kumakain ng saluyot at hindi pala gimmick, hindi umabot ng 100. Ito hindi walang disiplina to sa katawan. Ang information nga nocturnal ito, so mahilig to magpuyat, ganyan. Kaya yung katawan, so matakot na pala dapat ako. Matakot na pala dapat kami ni Banat Bay. No. Matakot na pala kami dapat pala ni Banat Bay kasi lagi kaming puyat. Pero kumakain ako ng saluyot. Kumakain din ako ng tahong. Mas masarap yung tahong, di ba?
Masarap yun good healthy food yun ng tao. Maraming cholesterol, maraming vitamins ka makukuha. Ang babaw naman ng ang babaw naman ng Trillanes. Dahilan mo. Kesyo pala gimmick si Tatay Digong. Bakit? Pera mo ba yung pinanggagastos nun? May breakdown sooner than he wants. Kaya in 2028 na ganyan na pino-float nila, ano na lang yan, pinipiga na lang yung whatever political juice they may be able to extract from Ito tandaan mo yung sinasabi mo na pinuplutor, pinapalutang ng mga Duterte Ito marinig ka. Alam mo kung walang mangyayaring dayaan sa 2028, sure bull na mananalo ang mga Duterte. Lalong-lalo na hindi mga Duterte, ni BP Sara. Or kung tumakbo man si Tatay Digong, kung sino man yung tumakbo sa kanila. Basta wala lang mangyaring dayaan. Minsan napapaisip ka. Paano kaya nalulunok ni Trillanes yung kahihiyan niya? Kasi lagi naman siya napapahiya sa mga Duterte. Puro lang din naman siya salita, ganito, ganyan. Tapos sa papahiya lang din naman siya. Bandang huli, panalo pa rin ng Duterte. Eto nananawagan ako sa lahat ng makapanood nito. Mga Duterte diehard supporters dyan. Saan man sulok kayo dito sa mundo. Sa oras po na maupo ulit sa gobyerno or maging presidente etong si BP Sara. Tandaan nyo po, yung mga vlogger po, yung mga vlogger na anti-Duterte, tandaan nyo yan. Kapag bumaliktad yang mga yan sa pagdating na makaupo na po ulit, etong mga Duterte dito sa ating gobyerno, sila na yung maging presidente dito sa ating Pilipinas, tandaan nyo po yung mga vlogger, babaliktad yan. At alam nyo na kung anong dapat yung gawin. Hindi naman na kayo mga pinanganak kahapon para paintindi ko pa po sa inyo, Digong Duterte, but I don't think that is feasible. Si Sara, she may run, mamimili siya ng kung sinong base niya, pwedeng si Robin Padilla or whoever na pwede niyang i-remote control. Robin? Ganun ba? Number 1 senator Mukha bang yan? Feasible yan? Ay, hindi bias yung nag-i-interview, Hindi siya halatang bias. Visible lang putik. Tangina to, nakakapag-English ka lang, tingin mo sa sarili mo, matalino ka na. Nakasalamin, nag-i-apat lang yung mata mo, kala mo genius ka na. Si Robin, nadidinig din natin yan Senator Robin Padilla, baka patakboin for Vice President. Ano bang tingin niyo? I think that should be the assumption. While may push nung mga Sara, Amy para daw ma-revive yung sa inyo na si Amy, yung Team Unity, but nakikita ko dun sa grupo nila masyadong malalim yung sugat na tinatamaan din si Amy. In fact, sa kanya na dinadirect minsan. Alam nyo, si Amy talaga, ito sorry po ito sarili ko po ito sarili kong opinion to. Wala po akong tiwala kay Amy Marcos. Sorry po. Yung mga gustong ayaw akong i-follow, okay lang. Pero para sa akin po, wala po akong tiwala. Wala po akong tiwala kay Amy Marcos. Alam niyo kung bakit? Explain ko sa inyo. Unang-una, kahit anong tampuhan ng magkakapatid, bandang huli, nagkakabati pa rin yan. At pangatlo, kagaya ng sinabi ko dati, na strategy lang to ng mga Marcos dahil alam nila na sa mga Duterte ay may paglalagyan sila. Na alam nila na kayang-kaya silang talunin ng mga Duterte pagdating sa halalan. Kaya itong magkapatid na Marcos na to, na si Pangulong Bongbong Marcos at si Amy Marcos ay gumagawa ng style or strategy
na kasi baka bigla silang mawala dito sa industriya ng politika. Kaya itong Amy Marcos kumampi sa mga Duterte na kapag sakaling, no, na kung sakaling na mahalal bilang presidente itong si Duterte, itong si BP Sara, ay hindi pa rin mawawala sa mga tao at hindi mawawala sa larangan ng politiko itong mga Marcos. Yun po yung nakikita ko diyan, kaya ayoko po. Kaya wala po akong tiwala kay Amy Marcos. Alam ko alam niyo akong tao, marunong akong kumailati sa mga taong traidor o hindi. Hindi ko naman sa sinasabi ang traidor si Amy Marcos, pero alalahanin niyo, parang ganun na nga din sila. Yung atake, no? I don't think there is trust sa mga Duterte kay Amy. But I believe even political strength wise, mas malakas yung Sara Robin kaysa sa Sara Amy, no? Assuming hindi pa Kaya nga nandyan kayo ngayon eh. Kaya ito talagang bali-balita na ang magiging magkatandem ay si Robin at etong si BP Sara. Totoo yan. Na talagang kakaabangan at aabangan at susuportahan ng buong Pilipinas. Buo, ha? Sige, sa inyo na yung 5 million, amin ng 31 million. Huwag nyo angkinin yung 31 million. Ha? Huwag nyo angkinin. Dahil kung hindi dahil sa mga Duterte, hindi nyo makukuha yun. Kung maaari, hanggang 16 million lang kayo. Kung daya pa kayo nun. totally mag-implode o mag-self-destruct itong Robin Padilla kasi parang at every turn medyo mali yung na ano niya eh. Nakakampihan eh. Kung nagustuhan niyo po tong video na ito, So yun tapos na yung video. Kung nagustuhan, tangina mo. Pagtripan lang kita. Kung sabihin mo nagustuhan yung video, paking kita dyan eh. So yun mga ka-BI, mga ka-DDS, anong may kukomento nyo po dito sa sinabi ni Trillanes patungkol kay Tatay Digong, kay BP Sara at kay Senator Robin Padilla? So i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palaging. God bless and peace and bye-bye.